Hello! Hello everyone! Okay, today ang gagawin natin is I will try Divisoria makeup. And meron akong mga makeup na binili ko pa last year. And don't worry, chinek ko yung kanilang expiration date. Okay pa naman sila. Naisip ko gumawa ako nito kasi marami ring nagdadalawang isip na bumili ng makeup sa Divisoria. And actually, naku-curious lang talaga ako. Okay ba yung makeup sa Divisoria? Alam kong naku-curious din kayo, kaya nyo kinlik tong video na to. So, I have here, I'm not sure kung magiging full face to kasi kung ano lang yung meron ako. So, yung mga wala, gagamit na lang ako kung anong meron ako dito. Okay, guys? So, let's start na. Minaw Pro Contour Cream. 15 color siya. It visibly minimizes the appearance of fine lines and wrinkles. It helps smooth skin while increasing firmness and deliberately provides optimal coverage for scars and shadows. And ang presyo niya, guys, is 150 pesos lang. Nabili ko to sa 698 Mall. Sa mga nagtatanong, kasi hindi ganun kasikat yung 698. Mas sikat kasi yung 168. Ang daming nagtatanong kung baka 168 yun ate, hindi 698. Merong 698 Mall, guys. If you wanna check out the vlog, pinakita ko kung saan, kung paano pumunta sa 698 Mall. Yeah, ililink ko na lang sa description box or ilalagay ko sa card dito sa taas. May color correcting ek-ek. Alam nyo guys, hindi pa ako nakaka-try. Yan, no, yung mga ganitong kulay. Mako-correct niya talaga yung color. Kaya nga color correcting girl. May mga anik-anik dito na color brown, color cream, parang kulay din ng foundation. So, lagi namang may first time for everything. So, let's see. I believe yung green, this one is for color correcting yung redness. Yung yellow is, alam ko kahit na anong skin tone pwede yan, pero pang lift yan. Ito may pink. Hindi ko alam kung para sa... yung pink. Kung gusto mong magmukhang kabuki. Sobrang puti. I don't have anything on my face. I think kailangan ko mag-primer. I will be using yung bago ng Quick Effects. Actually, hindi siya bago eh. Sinabi kong bago kasi finally available na siya ngayon sa Watsons. Yung naka-tube na Quick Effects No Shine Mattifier. So, para maitago yung aking mga visible pores and para maganda yung kapit ng ilalagay ko sa face ko. Let's start with the green. Kasi meron ako mga redness dito and yung mga pinagdaanan ng pimple. Ayan, ilalagay ko itong green sa mga redness sa aking face. Actually, puro redness yung face ko. Sa buong face na lang kaya. Okay, with the damp sponge, actually yung sponge na gagamitin ko, ito yung Beauty Blender na fake. So isa-spread out ko lang siya ng konti para lumipis. Parang wala naman nangyari. May nangyari ba? Parang wala. Uulitin ko, dadagdagan ko pa siya. Nakikita ko pa eh. Ito palang sponge from Glad King naman siya. Sa Divisoria din. I think kailangan hindi mo siya talaga totally i-blend out kasi mababaliwala lang yung nilagay mo. Okay, so I will just let it set ng ganyan. Okay, next shade na gagamitin natin is, may maganda yung yellow para sa under eye. Let's try it. Tapos maglalagay na rin ako dito sa mga areas na gusto kong i-highlight. Gitna ng forehead, sa ilong, and then dito sa chin. So, i-blend ko muna. So, next, ilagay na natin yung foundation. Wait lang. Hahanap ako ng okay na shade dito kasi ang daming pagpipilian. Oops, masyadong dark. Ito naman masyadong pink. Masyadong maputi. Ang dami kong na-swatch. Hindi pa rin ako makapili. Pero I think mas okay. Ito, to. Yan. Yan! Perfect. Alam niyo, hinalo-halo ko na ito. Yung medyo ma-pink ng konti, nilagay ko na lang sa cheeks. So, dapat yata ganito na lang ginawa ko kanina. Tapos sabay-sabay ko na lang binlend. Okay. Let's blend this out. So, it has this legit feeling. Pero, feeling ko nakakahinga pa rin yung skin ko. Hindi naman siya ganun kapal. Pero, as you can see, ayan, very shiny yung aking face. Pero, let's try na mag-contour. So, gagamitin ko yung mga darker shades dito. Baka pwede na siyang pang-contour, diba? So, you get the most of the palette. And, let's see. Okay, pwede. So, ito yung ginamit ko, guys. Ito. Lalagay ako sa noo.
Dito sa nose. Konti-konti lang. And then dito sa jaw. And then dito sa baba. Sa ilalim ng baba. Gamitin ko ulit yung sponge kanina. Alam nyo, not bad. Kailangan ko lang talaga siyang iset kasi sobrang shiny ng face ko and I look malagkit. So, ito yung gagamitin ko, yung Coty Airspun. Wala kasi akong powder na binili sa Divisoria. Hindi na akong bake ha. I-set lang natin to. Okay, nagtali ako ng hair kasi napupunta sa face ko. After kong mag-set, wala naman akong nafe-feel na lagkit sa ngayon. Actually, maganda. Maganda siya. Hindi nga lang ganun ka okay yung coverage for me, pero it's enough para matakpan yung mga dapat takpan sa face ko. And I feel like okay lang siya. Gawin na natin yung kilay. Meron ako dito yung Minaw na Generation 2 eyebrow powder and it cost 96 pesos laang. Alam niyo, very good yung Minaw kasi naglalagay sila ng expiry date. Ayan yung sticker na yan. Manufactured 2015 and ang expiry niya is 2018. This is how it looks like. Meron siyang salamin. Tapos, ito yung powder. Meron din siyang brush. So, okay. Ang nakuha ko, 002. Baka makalimutan ko yung presyo and kung saan ko siya nakuha. Check out the description box, okay? Usually, nilalagay ko naman talaga doon lahat ng mga products na ginagamit ko. Distorted yung mukha ko dito sa salamin. Dito na lang tayo, okay? Powder siya ha, hindi siya... magkaibang shade. Akala ko isang buo. Magkaibang shade siya, so mag-swatch ako. Ito yung lighter one, tapos ito yung darker. Ang gagamitin ko is yung darker. Hindi ako sanay dito. Gamitin ko yung Luxie na small angle brush. Okay, so tatapusin ko muna tong kilay ko kasi matagal akong magkilay. May langaw! Okay, so kahit yung kilay, okay naman siya. Kaso powder kasi. Na-expect ko to, mga ilang oras lang, mabubura to sa aking skin. Pero nag-iiwan siya ng stain. So, hindi. So, hindi ko naman siguro i-rub yung aking kilay. I have here yung fake na Kylie eyeshadow, the bronze palette. Malalaman kagad na fake siya kasi pag binasa mo yung nasa likod. Meron ako dito nung original na Kylie. So, mako-compare ko siya dun sa original, ha? So, nakalagay dito, parang ganun din, made in USA. Pati yung ingredients nandito. Pero, eto na, yung warning. Wariming, for external use only. Discontinue use if signs of imitation or rash appear. Kung pa lang sa warning, you lost me at warning. Ayan yung itsura niya. Based dito sa mga photos na nakikita ko, parang ganun-ganon yung itsura ng Kylie. Parehong-pareho pati yung shades niya. May wasak nga lang siya na pan. Ito, tsaka ito. In fairness, maganda yung kulay niya. Ito yung mga trip ko na kulay ngayon. Kung mapapansin nyo sa mga previous video, parang yung medyo may reddish tone yung aking eyeshadow. Let's start with the lightest shade. Ito, Jasper yata to. Ilalagay ko siya all over the eyelids. To be honest, ayoko sanang gumamit. Pero naiintriga talaga ako kung anong difference nila. Medyo chunky yung feeling niya. Nilagay mo yung daliri mo, parang velvety siya to touch. Pero ito, powdery lang. Yung citrin. Ito, nilagay ko siya sa outer corners. Takot ako sa ganito kasi hindi mo alam kung saan gawa siya. And malay nyo magkaroon ng, yun lang warning guys, huwag kayong basta-basta bibili ng mga ganito, especially kapag ka-imitation. Mamaya mapasama sa inyo, tas hindi nyo alam kung sino yung hahabulin nyo kasi fake siya. Hindi mo mahahabol yung mismong brand kasi, syempre sasabihin, bakit mo ginamit fake, 'di ba? Para na rin sa kaligtasan nyo guys. Pero ayan, ilalagay ko siya sa outer V and ito spread ko along the crease. Pero in fairness, maganda yung kulay. In any way, hindi ko tinatangkilik ang fake products, guys, ha? Gusto ko lang talaga siyang subukan. Let's move on dun sa Goldstone. Etong Goldstone. Intensify ko yung dark dito sa dulo. Bronzite dito. Then, dito ulit. To make it darker. Yung Topaz. Papatong ko siya ulit. Kasi parang pag binablend ko siya, nawawala yung kulay kasi. So, maglalagay din ako ng konti dito sa inner corners. Konti lang. Gusto ko ng original nito. Para ang ganda ng mga kulay. Ito yung mga gusto kong... Naku, ayan na naman ako. Ang dami mo na eyeshadow palette. Tumigil ka na. Yung quartz, ilalagay ko siya all over the eyelids. Or, sorry, sa gitna pala. Ayan.
Ay, naku. Gusto ko ng original nito. Ang ganda ng kulay. Oh my gosh, ang ganda ng kulay. And then, I will go back dun sa bronzite na color. Ilalagay ko siya sa lower lash line. Careful na hindi ko siya maipasok sa aking mata. Ang ganda ng eyeshadow. Ito yung mga type ko talaga na eyeshadow color. I have here yung Me Now na liquid eyeliner. Conception Exclusive Exquisite Design. Ayoko nung word na conception. Nakakaba siya. Bakit may conception dito? May eye lip pencil. Merong liquid eyeliner. Pwede siya sa kilay. Oh. I won't use this kasi masyado siyang light for a eyeliner pencil. Yung tip nung eyeliner matigas, pero hindi ganun katigas, nabe-bend pa rin naman siya. Sa eyeliner, alam nyo na yun lahat na I prefer jet black, yung matte na black. Okay lang, pero magkakaalaman yan sa longevity. Mamaya, mabubura siya kagad or what. It's really black, pero merong konting shine, may glossy part, or siguro hindi pa siya ganun kaset. Wala akong mascara. So, ang ginamit kong mascara is yung Essence. Ito yung favorite ko ngayon. The False Lashes Mascara. Extreme Volume and Curl. Magpa-false eyelashes ako. And alam niyo naman, nasa Divisoria, dun kayo makakahanap ng murang false eyelashes. Unfortunately, yung nabili ko sa Glad King. Medyo mahal siya. Kasi mas makapal siguro, kaya ganun. Pero this one is 100 pesos. Pero normally, makakabili ka sa Divisoria ng worth 45 pesos to 50, mga ganun price lang. Number nito is 280. Meron ako dito nung, para sa lower lashes. Pero hindi ko alam kung gagamit ako. Siguro pwede akong mag-try lang. Okay, so ito na guys. Kinakabahan ako dito. Mayan False Eyelash. And 50 pesos lang siya sa 698 Mall. And ang number nito is 012. Sukatin muna natin siya kung gaano kahaba. Okay, so magbabawas ako ng dalawang strand. Okay. Medyo pinakabahan ako, guys. Ay, dapat yata ang gamitin ko dito is hindi black. Kasi yung ginagamit ko na glue is from Cara Beauty. This is from Calm Cosmetics. Kailangan yata yung white. So, ito yung gagamitin ko yung dupe. This one naman from Macy Apparel. Para puti lang siya. Tapos, nagiging transparent siya after matuyo. Pag pangit to guys, tatanggalin ko ha. Hindi ko sure kung babagay sa akin. Hintayin muna natin maging tacky. Guys, carry naman siya. Pero, tumitikwas siyang pag ganun. Tsaka ayaw niyang dumikit sa dulo. Liting ko ha. Ay, oh no. Ayoko na guys. Ayoko na. I'm sorry for this video. Hindi ko yan gagawin. Kasi natatakot akong i-risk yung natitirang lashes sa lower lashes ko. Dahil kakapiraso na lang yan, mabibilang sa daliri kung ilan yan. And pag dumikit yung glue doon, may risk na matanggal siya. So, no way. So, I think I'm almost done. Wala nga lang akong blush. Ay, wala akong blush. Ano ba yarn? Since nandito naman ako, unahin ko na muna itong Kiss Proof matte lip gloss, and this one is long lasting, Natural Charm. This liquid lip cream instantly lifts and hydrates lips, gives rich, creamy, long wearing color. And ang shade na kinuha ko is 217. So ito siya, it's matte daw. Let's see. Ay, ang putla. Pero Carrie Wells lang. May donut. Ang bango ah. Parang may amoy coconut siya. Kaya ako sinabing donut kasi nung bata kami, meron kaming laruan ng ate ko. Yung Dunkin Donuts na laruan. Tapos may donut na, ang bango-bango, may coconut talaga siya. Kwento-kwento na ako dito. Pwede na. Wala pa kasing kulay yung aking cheeks, so maglalagay ako ng blush. Tatapusin ko muna yung entire look ko and sasabihin ko sa inyo yung mga thoughts ko so far sa mga products na na-try ko ngayon. And surprisingly, alam niyo, nagustuhan ko yung look ko today. Medyo mukha lang malagkit yung nilagay ko sa base. Pero Carrie Bells, diba? Yung color correcting, hindi naman niya talaga totally natulungan na i-correct yung redness sa face ko. Pero, I would say, alam nyo, not bad.
Not bad siya. Meron ka ng pang-contour, tapos meron ka ng parang foundation, ganyan. Eh, yung ginamit ko na setting powder, wala namang coverage yun eh. Yung Coty Airspun, wala tong coverage, guys. It's a translucent powder. Eyeshadow, not bad din, diba? Definitely kukuha ako ng original nitong The Bronze Palette ng Kylie. Ang ganda ng mga kulay. Ano mga gusto kong kulay ngayon? Parang ang sophisticated ng dating, parang ganun. Tapos yung lips, this one is Me Now, and it's a matte lip cream. Does it transfer? No, hindi siya nagta-transfer. Hindi siya powder matte finish. Meron ako nafe-feel sa kanya na may counting lagkit. Ginamit kong blush is yung Avon na Luminous Blush in Rose Luster. So, yan yon. Yung lashes, matagal naman akong gumagamit ng Divisoria na lashes. So, wala na akong idadagdag doon. Yung kilay is okay din so far. Wala akong problema and I actually like this. Kung nagustuhan niyo tong look na to, thumbs up guys, ha? Like my usual reviews, babalik ako mamaya for my final thoughts dito sa mga product na to. Tingnan natin kung magbabago ang aking mga pananaw. Stay tuned. Ito lang pala yung update ko. It's 11:15 p.m. And ilang oras na mula nung suot ko. I think natapos ako mag-makeup around 2 or 3 p.m. More than 6 hours. Let's say mga 7 hours na siya sa aking face. And right now, alam nyo, masasabi ko, okay yung cream, yung contour cream. Unfortunately, hindi siya magiging okay sa mga oily skin. Kasi blotting galore. Talagang sobrang shiny nung face ko. Tapos blot ako ng blot. Nakailang blotting paper na ako. So, ito yung last na blot ko. So, yan yung itsura. Pero naman, kahit naman blot ako ng blot, it looks nice pa rin sa aking skin. Hindi naman nagbago yung itsura ng aking foundation, yung nilagay ko kanina. Hindi nga lang siya ganun. Sa bagay kasi hindi ko naman talaga siya pinatong ng marami. Kumbaga, ang aim ko kanina, hindi naman talaga full coverage. Siguro kung dinoble ko ng layer, mas naging problematic yon para sa akin kasi I have oily skin. Baka mas lalong nag-oil up yung skin ko. Other than oily siya or shiny siya sa aking face, it's pretty good. It will work definitely sa merong dry skin. So, it's 150 pesos. Yun nga lang kasi ang nakakatakot kasi syempre, bibili ka ng makeup galing sa Divisoria, tapos parang ito nga ang Minaw eh, pinipeke na rin ngayon, 'di ba? So, may mga peke na ng Minaw. Imagine kung gaano yan kamura, tapos may fake pa. Yung pangkilay, ina-expect ko naman talagang mabubura siya kasi nag-blot ako dito, medyo may mga areas na naging patchy. Disclaimer guys, in any way, hindi ko tinatangkilik yung mga peking produkto. Pero I have to say my honest thoughts doon sa Kylie na bronze palette na sinubukan ko. Alam nyo, lumalaban siya. Ang nagustuhan ko dito sa The Bronze Palette is yung kulay niya. So, definitely, bibili ako ng original niyan. Pero, sinubukan ko lang to guys, kasi ito lang yung meron ako na Japex. So, gusto kong mapakita sa inyo din. Pero, I have to warn you, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi porket maganda yung review ko. Sinubukan ko lang talaga siya kasi na-intriga ako guys. Pero hindi ko to isasuggest sa inyo kasi mag-ingat kayo sa fake. Dahil kapag fake yung nabili nyo and something happens to you, hindi nyo alam kung sino yung hahabulin nyo. Para sure na sure tayo guys, doon kayo bumili sa original. Kahit naman na mura yung product, let's say yung mga nabibili sa department store na mura, doon na lang kayo kaysa bumili kayo ng peke. Kasi, yun nga, yun ang pinaka-concern ko eh. What if something happens to you, diba? Hindi mo alam kung sino yung hahabulin mo. Para na rin sa safety nyo. Yung eyeliner, ayan, nandito pa rin yung eyeliner. It's still sobrang black niya. Nandito pa rin siya. Wala akong nakitang nag-smudge, nag-bleed. Matibay yung eyeliner. Kahit na ganyan-ganyanin ko, hindi siya nag-move. Yung sa lips, guys, kailangan ko na siyang burahin kanina nung lumabas kami. Nagpunta kasi kami sa grocery. Tinanggal ko na siya kasi nung tiningnan ko sa ibang lighting, umiitim siya after ilang oras. Maganda siya nung simula. Pero yung second layer na kasi nag-reapply ako dahil nga lalabas kami. After mag-set nung second layer, parang nagda-darken siya. So, yun yung hindi ko nagustuhan. Nasaan na ba yun? Ayun, eto. Color nito is 217. So, I think yung ibang shades magiging okay. After ko kumain pala, ang lagkit-lagkit niya na sa lips ko. Hindi siya tolerable na lagkit para sa akin. Parang nagdidikit yung dalawang labi ko. Parang ganun. Yun lang. Sana na gustuhan nyo at nakatulong tong video na to, guys. Don't forget to thumbs up if you did. Comment down below kung meron kayong requests for our next videos. Yun lang. Maraming salamat, guys. See you again on my next one. Bye!